Year 2022 nang sunod-sunod nang inilabas ng Honda motorcycle sa bansa ang apat na practical scooter bike ng brand na talaga namang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand na mga tao sa mga makabagong motorsiklo, naghahanap ng mga bagong labas na mga motor sa iba't ibang brand. Ang dating mga satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na ngayon sa mga moderno at teknolohikal na katangian, lalo na nang inilabas ang mga motorsiklo mula sa China at mula sa isang sikat na kakumpetensya ng Honda. Kaya naman siguradong mamamangha ka sa mga bagong motorsiklo na inilabas ng brand noong mga nakaraan buwan lamang. Ang top 5 new model ng brand na posibleng ilabas sa Pilipinas sa susunod na taon na iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! New Honda Beat 2025 model. Opisyal nang inilabas ang pinakabagong upgrade ng Honda Beat ngayong taon sa bansang Indonesia. Ito ay naglalaman ng makabagong anyo at forma, kasamang na-retain ang magandang performance at katipiran nito kumonsumo ng gasolina. Ilan sa mga bagong katangian ng Beat na una mo kaagad mapapansin ay ang front design nito, bagong style na LED headlamps at mga graphics kasama ang color combination nito. Highlighted din sa bagong modelong ito ang bagong security features na anti-theft alarm system. May bagong variant na nakakilis entry at ilang mga modern touch amenity. Ang Beat ay isa sa pinakamatibay, practical na commuter bike na mabibili mo sa bansa sa mura nitong presyo. Kaya naman sa pinakabagong disenyo ng paboritong scooter ng masa ay talaga namang mas tataas din ang espekulasyon ng marami kung ito bang commuter ay mas naging malakas na rin kumpara sa dati. Sa pagkakataong ito ay gumagamit pa rin itong modelo ng 110 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system na may ESP engine technology. May mas malaking fuel tank capacity na 4.2 liters at kumukonsumo ng hindi bababa sa 60 km per liter. Ang Beat ay may safety features pa rin na CVS o combination braking system, kasama ang pinakabagong security features nito na anti-theft alarm, side stand switch at parking brake lock. Kaya nitong magbigay ng 8.8 horsepower sa kada 7,500 RPM at 9.3 Nm sa kada 6,500 RPM at umabot sa pinakamabilis na 105 km per hour. Nag-range mula sa estimated price na 70,900 pesos. Pangalawa sa bago ng Honda, ang Honda Stylo. Bukod sa Honda Giorno na nasa Pilipinas na isang classic scooter, ang Honda ay hindi lang pala isa, dalawa at marami pang mga classic scooter ang inilabas na line-up model nito. At isa sa mga nagbigay ng magandang feedback mula sa maraming consumer nito ay itong Honda Stylo. Isang napapanahong old school na motorsiklong scooter na may mga modernong specs technology gamit ang makabagong design sa exterior. Motor na ito ay talaga namang mas tinangkilik ng marami sa iba't ibang bansa sa Asia. Ngayon sa bagong update nito, ang motor ay nananatili pa ring simple na may matikas ngunit eleganteng forma. Ilan sa mga unique identity nitong motor ay ang pagkakaroon ng LED headlamp at dalawang hugis kilay na naka-lowered na daytime running light. Ang Stylo ay gumagamit ng mas malakas na engine kumpara sa Giorno na may 160 cubic centimeter na displacement, a 4-valve, liquid-cooled at single overhead cam na kaya ring magbigay ng mas malakas na power output na 15.1 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm ng torque na ipinari sa isang CVT type transmission. Kaya nitong umabot sa bilis mula 110 to 120 km per hour. Bukod pa dyan ay gumagamit rin itong motor ng PGM-FI na fuel supply system na may fuel tank capacity na 5 liters at kumukonsumo ng 46 km per liter. All LED lighting system nito ay nagbibigay ng mas magandang imahe sa motor lalo na sa madidilim dahil nagmumukha itong mas premium sa ganda ng design at pagkakalocate ng mga ilaw nito sa iba't ibang bahagi ng motor. Meron itong advanced digital instrument cluster na may kasamang USB port charging system, maluwag na underseat compartment storage at dalawang console pocket. Gumagamit rin itong Honda Stylo ng enhanced Smart Architecture Frame or ESAP, isang chassis frame na nagbibigay dito ng mas magaang na timbang at flexibility na nagpapanatili rin ng stability kahit bigla mo itong maidadaan sa malulubak na klase. Sa overall look exterior nito ay makikita ang neo-retro design na hinaluan ng classic European scooter aesthetic na may mga modernong materials at finish kasama ang mga soft curve
panels at mga naka-rounded mirror na nagpapanatili sa makalumang exterior na signature nito. Itong makabagong update na Honda Stylo ay nilagyan rin ng safety features na ABS at combination braking system. Umaabot ang kabuuang presyo nito mula sa estimated price na 170,000 hanggang 180,000 pesos. New Honda Monkey 2025. Isang matatag ngunit sopistikado classic manual motorcycle ng Honda na may mas maliit na body configuration. Hindi lang pala Honda Navi ang pinakamagiging paborito ngayon ng marami dahil itong Honda Monkey ay halos katulad lang din ito kung tutuusin. Mula sa dimension at body type figure, ang Navi at ang Monkey ay hindi nagkakalayo ng laki. Mas classic nga lang itong Honda Monkey na pinapagana ng 124 cubic centimeter na displacement, single overhead cam at air-cooled type na cooling system. Gumagamit rin ito ng PGM-FI na fuel supply na ikinabit sa isang 5-speed manual transmission. Kaya nitong gumawa ng 9.2 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque na 10.2 Nm sa kada 5,500 RPM. At umabot sa bilis na 105 km/h. May kaliitan itong modelo pero may fuel tank capacity naman ito na 5.7 liters at kumukonsumo mula 47 to 50 km/L. At bukod pa dyan, mataas rin ang ground clearance nitong motor na may 175 mm at tumitimbang ng 105 kg. Ilan sa mga pangkaragdagang features nitong motor ay ang pagkakaroon ng LED lighting system, naka-digital ang instrument panel at may safety features na anti-lock braking system at CBS type na klase na pagpipilian. Ang classic Monkey styling na may curved circular headlamp at mga side mirror ay ang nagpapalakas ng exterior appearance nito. Kasalukuyang inilalabas pa lamang din itong 2025 Honda Monkey sa bansang Indonesia na nagre-range ang presyo nito mula sa estimated price na 64,900 pesos hanggang 66,900 pesos depende sa variant. Yan ay estimated pa lamang at hindi pa opisyal. New Honda ADV 160 2026 model ay opisyal na inilabas na rin sa bansang Indonesia ang makabago at napapanahong mga katangian nito na siguradong mas magugustuhan daw ngayon ng marami. Isa sa pinaka nagbigay ng trademark sa lahat ng mga commuters at riders dito sa Pilipinas ay itong dual sport scooter bike ng Honda na Honda ADV. Bagamat marami pa rin sa atin ang nahihirapan pa rin maka-afford sa modelong ito, ay isa pa rin ito sa masasabing pinaka naging mabiling scooter ng Honda sa bansa. Kaya naman ngayong taon, naunahan man ng paglabas ng mga bagong modelo ng ilang mga brand competitor, ang Honda ADV ay nananatili pa rin number 1 choice ng marami. Dahil ngayong taon, mula sa pagiging maaasahang klase ng sasakyan na may kasamang practicality, magandang performance at fuel economy, kasama ang dinadala nitong magandang quality, ang bagong ADV ay nilagyan ng mga modern touch gaya ng 5-inch size display na TFT instrument meter panel gauge na color display na at may kasama pang bagong road sync connectivity features. Meron din itong naka Type C port charging system na para direkta ka na lang magsasaksak ng cord at upang mas mabilis ang pagcha-charge ng gadget. Updated din ang color scheme nito sa exterior, mga dark color gaya ng brown at dark green para mas aesthetic at mas malakas ang dating. Pero itong bagong version ng ADV 160 2026 model ay gumagamit pa rin ng pinagkakatiwalaang makina nito na 157 cubic centimeter engine displacement na 4-stroke 4-valve single overhead cam at naka-liquid cooled type na klase. Naka ESP Plus engine technology at PGM-FI na fuel supply system na ngayon ay kayang gumawa ng hanggang sa 16 horsepower at 8,500 RPM habang ang maximum torque nito ay nasa 14.8 Nm sa kada 6,500 RPM na ikinabit sa CVT type transmission na gumagawa ng mas mabilis na umaabot ng 128 km/h. Ang mas malaking fuel tank capacity nito na 8.1 liters ay mas matipid pa rin na umaabot ng 46 km/L na fuel consumption. Itong bagong ADV ay gumagamit pa rin ng front and rear ventilated disc type kasama ang mga safety features nito na anti-lock braking system at traction control. Meron din itong bagong off-road ready tires na may sukat sa front na 14-inch at 13-inch naman sa likuran. Kasama ang matitibay at magagandang klase ng suspensions nito na bagay rin sa mga off-road condition. Ang front telescopic fork suspension
at ang rear suspension na dual shock with coil spring at may sub-tank pang kasama. Itong Honda EDV ang mas magandang dalhin lalo na kung mahihilig kang mag-off-road adventure. May ground clearance ito ngayon na 165 at 780mm naman ang seating height. Isa sa mga convenient features din itong modelo ay ang pagkakaroon nito ng malawak na underseat compartment storage, mga console pocket, may built-in hazard lamp at passing light na rin para sa mga visual sign. Lagyan rin ito ng idling stop, side stand kill switch at full LED lighting system. Kaya naman para sa mga nag-aabang, magkano nga ba kaya ang magiging presyo nitong bagong Honda EDV 2026 model? Mula sa estimated price na 164,000 na posibleng magtaas din ng kaunti. Depende pa rin sa takbo ng merkado. 2025 New Honda Genio nilabas na rin ang isa pang bagong retro scooter bike ng Honda na magbibigay rin ng mas magandang performance, quality, fuel economy at durability. Isa ang Honda Genio sa mga pinaka-practical na scooter ng Honda dahil hindi lamang sa napakaganda nitong performance kundi sa napakamurang presyo lang din ito. Gumagamit pa rin ang motor na ito ng 110cc engine displacement at ikinabit sa isang CVT type transmission. Bagong graphics at color combination ang makikita sa exterior na may bago ring front wheel design na kayang gumawa ng 8.8 horsepower at 7,500 RPM at 9.3 Nm ng torque sa kada 5,500 RPM at gumagamit rin ng air-cooled type na cooling system. Tumatakbo ito sa bilis na 105 km/h at kumukonsumo ng 49 to 51 km per liter. Hindi rin magpapahuli ang motor na ito pagdating sa mga updated features gaya ng pagkakaroon nito ng full LED lighting system, digital instrument meter panel at USB port charging system. Meron din itong malawak na underseat compartment para sa lagayan ng gamit, isang malapad na front flat footboard at mas malapad na pillion seat para sa komportableng pagsakay ng dalawang tao. Tumitimbang lamang itong Honda Genio ng 89 kg na mas magaang kumpara sa ilang mga scooter ng brand na may mas mataas din na ground clearance na 147mm at may seating height na 740mm. Meron din itong fuel tank capacity na 4.2 liters at gumagamit rin ito ng safety features na CVS o combination braking system. Kasama ang security features nito na shutter lock para hindi basta-bastang mapagana ng kahit na sino man. Nagkakahalaga lamang ito sa estimated price ngayon mula 70,900 hanggang 72,900 pesos base sa Indonesian market. So yan po ang top 5 new model ng Honda ngayon. Kaya naman kung plano mong bumili ngayong taon ng motorsiklo na sulit, practical at talagang matibay, ang top 5 new model ng Honda ang isa sa mga best na pagpipilian mo bago matapos ang taong ito. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang 4 sa pinakamaganda at practical na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda EDV 160 2025 model. Ang bagong version ng EDV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na Road Sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito syempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control at na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda EDV na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor.
Meron sa harap ABS at meron din sa likod na AVS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Kagaya na lamang ng Road Sync na inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Yung features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito, pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw gaya ng twin LED headlamp, may kasamang daytime running light at mga signal light kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138 kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimension ng Honda ADV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, tinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda ADV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda ADV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelo ito na may sukat sa harap na 110 by 80 R14 tubeless at rear tire size na 130 by 70 R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector o ang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda ADV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda ADV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon
ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China-made brand. Ito natin makikita kung alin talaga ang mas magugustuhan ng marami. Lalo pat ang previous model ng Honda ADV ngayon ay nauungusan na ng mga European o China-made brand motorcycle na dual sports bike rin, gaya ng sa Bristol brand. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. At para mas maging malinaw, ay isasama na rin natin dito ang full specs review ng previous model Honda ADV 160 2023 model na narito sa Pilipinas. Honda ADV 160. Pinakilala ng Honda Philippines ang ADV 160 sa lokal na merkado noong Oktubre 2022. Sa layunin nitong palakasin ang presensya nito sa segment ng scooters sa bansa. Nilagyan ng Japanese brand ng bike na ito ng mga advanced na features na nakasuot ng estilong adventure ready. Ngunit sa huli ay nakatuon para sa kahit saang urban jungle. Ang Honda ADV 160 ay may mga cool na feature tulad ng LED headlight na may kasamang position lighting, LED taillight at hazard lamp, pati na rin ang Honda Smart Key System at keyless entry para sa kaginhawaan. Ang scooter na ito ay may 28-liter na luggage box compartment na may seat stopper, adjustable windscreen protector, front console box na may power outlet for charging system at full digitalized meter panel gauge para sa impormasyon o mga detalyeng makatutulong sa oras na ikaw ay nakasakay dito. Ang nagpapagana sa Honda ADV 1000 ay ang isang 159 cubic centimeter displacement nito na may 4-stroke single cylinder 4 valves at single overhead camshaft na makina. At isang liquid-cooled na cooling system para sa kahit malalayong biyahe ay tatagal. Nilagyan din ng ESP Plus engine technology para sa tahimik na pagpapaandar at matipid na konsumo nito. Na ipinares naman sa fuel supply system na PGMFI o Program Fuel Injected. Ang kabuuang meal ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type na transmission at nakakapaglabas ng 15.6 na horsepower at 40 Nm ng torque. Kaya ang kabuuang top speed nito ay umaabot ng 128 km/h at may fuel consumption naman na 40 km per liter. Sulit na sulit itong Honda ADV sa 8 liters na fuel tank capacity nito. At ang nagpapaganda pa sa Honda ADV ay ang matatag sa malulubak na mga suspensions sa pamamagitan nitong telescopic na front fork at rear twin shock with sub-tank na suspensions nito. Ang kaligtasan ng rider nito ay binibigyan ng front at rear disc brake na nilagyan ng opsyon ng alinman sa anti-lock braking system ABS o isang combination braking system ng Honda. Sama rin dito ang idling stop system na ginagawang mas matipid sa gasolina ng scooter na ito. Ang kabuuang ground clearance nito ay nasa 165mm at may seating height ito na 780mm. Kung naghahanap ka ng isang powerful motorcycle scooter, isa sa magugustuhan mo itong Honda ADV 160 sa kabuuang presyo nito na umabot ng 166,900 pesos dito.